nebulizer ba kayo? Kailangan ko lang, please. Meron po. Opo, dali. Isa lang po, isa po. Isa lang talaga? Opo. Sige po. Oh, ito na. Pinunch ko na. Magkano po, ma'am? 1,000. 1,000? Naku, 250 tong pera ko. Naiwan ko yung wallet kapag mamadali eh. Miss, 250 lang dala mo? opo, hindi ko po. Nakalimutan ko pala yung wallet ko eh. Ibabalik ko na lang, ma'am. Ano ibabalik mo, ha? Iwan ko na lang po tong ID ko. Talaga pong kailangan ko lang yung nebulizer. Iwan ko na lang po tong ID ko, ma'am. Emergency lang. Kasi kailangan ng anak ko. Hindi kami nagpapaiwan ng mga ID dito sa mga may kulang yung bayad. Alam mo ba yung tawag sa'yo? Tanga. Alam mo, pupunta ka sa pharmacy, tapos hindi kumpleto yung dala mong pera? Eh, ma'am, pasensya na kasi nagmamadali ako eh. Talagang nahirapan na huminga yung anak ko. Miss, please naman oh. Ah, hindi makahinga yung anak mo. Opo. Eh, di ba bayaan mo na? Wala nang pabigat sa buhay mo. Miss, nakikiusap po ako sa inyo. Please, sige na po. Nag-aabot po ako ng oras. Alam mo, tanda ka, ha? Alam ko na yung mga ganyang strategy. Modus yan. Kunwari, naiwan mo yung pera mo, tapos iiwan mo yung fake mong ID, tapos hindi ka nababalik. Ma'am. Tapos yung item na nakuha mo dito, ibebenta mo ng mahal. Naku, ma'am, hindi po. Huwag niyo po akong pag-isipan ng ganyan. Nanay lang po ako na nag-aalala sa anak ko. Kung gusto niyo, check niyo yung ibang ID ko. Kung talagang legit tong ibibigay ko sa inyong ID. Sige na naman. Nako, wala akong panahon sa pag-check ng ganyan. Uubusin mo lang yung oras ko para sa mga ganyang bagay. Alam mo ba, ha? Kung ipagpapatuloy mo talaga yung pamimilit sa akin, nakukunin mo yung item tapos kulang yung bayad mo, ipapapulis kita. Hindi, ma'am. Sige na naman po. Nakikiusap ako, ma'am. Please. Eden, ganito na lang po, Nay. Kung gusto niyo po, ako na lang po yung mag-aabono. Bali, tulong ko na lang din po sa inyo. 750 na naman yung kulang eh. Sige na po, para po mapuntahan niyo na po yung anak ko. Nag-iisip ka ba, Kat? Alam mo ba yung ginagawa mo, ha? Paglabagyan sa policy dito. Eh, sa akin mo naman ipabawas yung sahod eh. Sahod ko na lang. Eh, mukhang importante tsaka mukhang totoo naman sinasabi ni nanay eh. Uy, mga ganito, hindi yan importante yung mga taong ganyan. Eh, bukod sa mahihirap yan, eh mga scammer din yan. Ma'am, may pera naman po ako. Talaga po nakalimutan ko lang sa sobrang nataranta po ako kanina. Sige na naman, ma'am, please. O sige po, ganun na lang. Sige, kunin niyo na po to. Akin na po yung... Iiwan ko sa ito yung ID ko, tsaka itong ano po. Hindi na po. Sige na po. Ito na po yung nebulizer nyo. Babawasan na po sa sahod. Sige na po, puntahan niyo na po yung anak nyo. Baka mapapano po eh. Sige na po. Ma'am, miss, maraming salamat po ha. Babalik po ako, babayadan ko po kayo. Hindi Salamat na po. Hindi na po. Sige na po. Hoy, kung matanda ka, huwag ka nang babalik dito. Papapulis kita. Miss, salamat po ha. Sige po. Hoy, Miss Kat, alam ba sinumbong kita kay boss kung anong ginawa mo kanina? Eh, Miss Eden, naalala ko lang talaga yung nanay ko dun sa matandang babae kanina. Alam mo, sa mga ganitong trabaho, hindi mo dapat iniisip yung pamilya mo. Negosyo to eh. Eh, paano na lang kung araw-araw mo yung ginagawa, eh di malulugi tong negosyo ni boss? Eh, wala naman sigurong problema yun kasi sa akin naman mababawas. Tsaka hindi naman laging ganun eh. Sa best lang naman nangyari yun, di ba? Ang galing mo. Ano bang ginagawa mo, ha? Nagpapakabayani ka para hangaan ka ng mga tao? Alam mo, sa ginagawa mo, hindi ikaw yung magiging problema. Pati yung ibang taong nakakita o nakabalita na dito sa pharmacy to, may palibre. Tanga ka ba? Hindi naman sa pagiging tanga. Eh, paano na lang kung totoo talaga yung sinasabi nung matanda na talagang kailangan na ng nebulizer? Paano kung, di ba, iniisip ko lang naman yung mga pwedeng mangyari dun sa kamag-anak niyo, sa anak niya. Pero hindi mo iniisip kung sa ginagawa mo, mawawalan ka ng trabaho. Ngayon, dahil ako ang head ng pharmacist, mawawalan ka na ng trabaho. Eh, Miss Eden, bakit naman po? Eh, hindi naman siguro masama yung nagawa ko Tumulong lang naman po ako Kung para sa'yo hindi masama, para sa akin masama. Alam mo bang yung ginawa mo, ha? Nag-bypass ka. Ako yung head, tapos ginawa mo, nilibre mo yung matanda. At sa panahon ngayon, hindi na tayo magtitiwala kahit kanino. Di ba sinabi ko sa'yo yung itsura pa lang nun? Mukha ng scammer. Eh, Miss Eden, pasensya na po. Pero huwag niyo naman ako tanggalin. Eh, may mga magulang din po ako na umaasa sa akin eh. Eh di sana inisip mo yung ginawa mo. Ha? O ano ngayon? Ngayong wala ka ng trabaho, ano, matatawagan mo ba yung matanda? Mabibigyan ka ba ng trabaho? Miss Eden, baka pwede naman po natin ito palampasin. Wala po talaga akong pwedeng... Ako lang po yung source ng pagtulong sa kanila eh. Eh wala na ka. Tama na. Yung ginawa mo, ha? Kulang pa yon sa magiging parusa na nawalan ka ng trabaho. Pwede nga eh, kasuhan kita sa ginawa mo. Harap-harapan talaga. Ako yung boss dito, ako yung head ng pharmacist, tapos binaypas mo ko. Kapal na mukha mo, kaya ngayon umalis ka na. Wala ka ng trabaho, at make sure na hindi ka na magpapakita dito. Dahil kapag nagpakita ka pa, ipapapulis kita. Eh, ganun po ba? Sige po. Sige, okay lang po. Kung hindi ako natanggap. Sige po.
Maraming salamat po ulit. Ayun pa ako. Hirap naman mag-apply. Miss? Miss? Di ba ikaw yung nasa pharmacy? Ay, kayo po yung sa nebulizer po, di ba? Oo, bumalik ako doon para bayadan kita. Pero wala ka na daw doon. Ito yung utang ko sa'yo. Ah, hindi na po. Ito. Hindi na po. Sa inyo na po yan. Yun nga po wala na po ako doon kasi nga po natanggal po ako after nung nangyari na tinulungan kita. Nagalit si Miss Eden Oo nga, grabe naman yung kasungit ng pharmacist nyo. Sobra, pati ako nilait mo, udos ko daw. Alam mo, ang totoo, may pera naman kami, may mga negosyo kami. Sobra naman kumot ganun yung pag-iitsura ko nung araw na yun, ano. Pero, alam mo, nahihiya ako sa'yo Huwag yun po isipin yun. Ganun po talaga yung si Miss Eden. Medyo may pagkamasungit. Kamusta na po ba yung anak nyo? Naku, okay na siya. Pakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Kasi syempre, alam mo, hindi mo masabi yung buhay, ano, saglit lang pag talaga. Pero nung gabing yun, umigi na din siya. At talagang utang na loob ko yun sa'yo. Ganun po ba? Nakakatuwa naman marinig sa inyo na okay na po yung anak nyo. Oo nga, nakakatuwa nga. Iniligtas mo yung anak ko, pero trabaho mo naman na apektuhan. Okay lang po yun. Mag-a-apply na lang po ako sa iba. Marami naman po sigurong ibang butika na pwedeng tumanggap sa akin. Ito na lang may itulong ko sa'yo. Pumunta ka sa hospital na to. Alam ko may hiring dyan. Pumunta ka na dyan. Baka may makakauna pa sa'yo. Sige po kailangan ko rin po kasi talaga ng trabaho Maraming salamat po O siya, sige, ingat ka. Maraming salamat uli. Kayo din po, mag-iingat kayo lagi. Sige. Hello, boss. Napatawag po kayo. Ano? Paano naman nila nalaman na nagbebenta tayo ng mga hindi approved na gamot? Yan ang nga po sinasabi ko, tatanga-tanga tong mga taong to Hindi man lang nagtanong muna para... Ewan ko. Pero paano na yan? Ibig sabihin wala na rin akong trabaho bukas? Ano pati ako? Dawit sa pagbigay ng kaso? Boss naman. Yung mga pera kong naipon, kukulangin yun. Kasi malaking kaso tong kakaharapin natin. So, sige na. Hindi ko rin alam yung gagawin ko ngayon O, sige. Bye. Bintik. Yasma, sige po. Hintayin ko na lang po siya dito. Okay po, ako pong bahala sa kanya. Sige po. Ay, magandang umaga po. Pasensya na po, dumiretso na ako. Ganito na itsura ko. May nagpapunta po kasi sa akin dito. Ay, oo. Meron nga nagpapunta sa'yo dito. Actually, yung nagpapunta sa'yo dito, yun si Ma'am Gina. Mama ko po yun. Talaga po ba? Apo. Bali kayo po yung anak niya na nangailangan ng nebulizer. Tama po ba? Opo, isa pa, kung hindi dahil sa iyo, nako, malamang, baka hindi tayo magkaharap ngayon. Maraming salamat ha. Ano po ba kayo? Ginawa ko lang po yung dapat. Kahit sino naman po siguro, yun yung gagawin kasi yun yung tama. Kaya nga, yun na nga, sa sobra ba namang dami ng scammer ngayon, pati yung mama ko napagkamalan pa. Buti ka na nga lang, kahit nagdadalawang isip ka rin siguro nun, trinayain, pinagbigyan mo rin yung mama ko. Hindi naman Ano po naman, buhay na buhay pa ako ngayon. hindi naman po ako nagdalawang isip. Kasi buhay po yung nakasalalay dun Dapat gawin natin yung tama. Paano naman po kung sa magulang ko rin nangyari yun, di ba? Kaya tingin ko po, tama na yung ginawa ko. Maraming salamat. Sino nga po palang pangalan mo? Catherine po pala. Miss Catherine, ako nga pa pala yung head dito sa pharmacy ng ospital na to. Nabalitaan ko nga rin po na nawalan ka daw po ng trabaho dahil dun sa ginawa mong kabutihan sa nanay ko, sa akin. Nako, hindi ko naman papayagang hindi ka balikan ng kabutihan. Tsaka yung mga hinahanap naming tao dito, may mga malasakit sa kapwa. Hindi lang tayo nagbebenta dito ng gamot. Nakasalalay rin sa atin yung buhay ng mga pasyenteng kailangan ng mga gamot. Kaya ikaw, bagay ka dito sa department na to. Bibigyan kita ng trabaho. Talaga po ba? Titiyakin kong mapapabuti ka dito. Talaga po ba? Maraming salamat po. Nahirapan po kasi talaga ako maghanap ng trabaho. Simula nung natanggal ako Kaya po yung offer niyo po, hindi ko na po tatanggihan. Maraming salamat po ulit. Paano ba yan? Bukas na bukas, bumalik ka dito Tapos, yung mga requirements na meron ka, dalhin mo na rin para maasikaso na natin. Ha? Sige po. Maraming salamat po. Ay, sige. Uuna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Nice to see you again, Miss Kat. So, ikaw na pala yung head ng pharmacist dito sa hospital na to?
nga, nung tinanggal mo ako, nakabuti nga. Kasi, hindi mo ngayon, naging head of pharmacist na ako. So, ibig sabihin, malaki yung utang na loob mo sa akin. Kaya ngayon, kahit siguro hindi ko na ipasa tong mga credentials ko, tatanggapin mo ko. Alam mo, Miss Eden, ganda naman talaga yung mga credentials mo eh. Maganda yung background mo, ng pinag-aralan mo, yung experience mo. Kaso, may kaso ka. So, paano ka namin tatanggapin? Alam mo, Miss Kat, hindi mo ginagamit yung utak mo. Pag tinanggap niyo ako dito, mas lalago pa tong sales ng hospital niyo. Alam mo, kahit sino naman, kahit saan ka mag-apply, walang tatanggap sa'yo. Paano ka nga naman tatanggapin? Yung mga ginawa mong illegal. Katulad niya, naglalabas pala kayo ng mga gamot na hindi naman approve ng FDA. Paano na lang? Baka madamay kami. Ayaw naman namin mangyari yun. Alam mo, huwag ka na lang maraming sinasabi. Ang gawin mo, tanggapin mo lang to. Kasi, itong mga credentials na to, wala ka nito. Oo, di ba? Nagkaroon ka ng trabaho dahil sa ginawa mo lang pagiging good Samaritan. Pero wala naman yun. Ang hinahanap sa pag-a-apply, yung mga ganito. Okay? Kaya tanggapin mo na ako. Alam mo, tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi kita pwedeng tanggapin dito. Ayaw namin mabahiran ng mga gawain, sa mga ugali yung itong ospital na to. Alam mo, mas importante sa amin yung pagiging mabuting tao kaysa sa mga credential na sinasabi mo. Bakit pa kayo nagtayo ng hospital na to? Kung hindi naman pala credentials ang hinahanap nyo sa mga aplikante. Ang tanga nyo din, oh. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na lang dahil kahit anong sabihin mo, hindi ka namin tatanggapin dito. Hindi kami tumatanggap ng yung mga kaso at higit sa lahat, masama yung ugali. Miss Kat, yun na nga yung problema eh. Hindi na ako matanggap dahil sa kasong yun. Alam nila anong records ko. Ikaw, kilala mo ako, di ba? Kaya ito na lang yung pag-asa ko para magkaroon akong trabaho. Lubog na rin ako sa utang. Wala akong ikakabayad kung wala akong trabaho. Hindi ko nahulitin yung sasabihin ko sa'yo. Umalis ka na dahil hindi ka talaga namin tatanggapin dito. Yabang-yabang mo. Wala ka sa posisyong yan kung hindi dahil sa akin. Babagsak ka rin.